Eksena matapos ang malakas na ulan kagabi. Malawater World! Baha kahit saan. Pero hindi basta kalsada ang inyong nakikita, kundi ang Skyway! Teka, binabaha ang Skyway? Ang maaksyong balita, umpisa na. Nagsimula na ang mga pagpupulong sa Bohol para sa ASEAN Summit. Kaya ang militar, todo bantay sa lugar, lalo pat nilusob ang probinsya ng mga abusayap noong nakarang linggo. At speaking of ASEAN, sa unang pagkakataon, pupunta si US President Donald Trump sa Pilipinas. Mukhang dumarami ng kaaway ni Secretary Gina Lopez na gabinete. Ngayon, si Executive Secretary Salvador Medaldea naman, habang si Cabinet Secretary Juni Basco, kaaway daw si Special Assistant to the President Bongo. Dumami pa ang mga namatay sa nahulog na bus sa Nueva Ecija. Ang isa sa mga sinisisi sa aksidente ay ang bulok at sira-sirang barrier. Ano nga ba ang plano ng DPWH para sa road safety ng mga national highway? Agaw buhay naman ngayon ang isang batang babae matapos mabaril sa anti-illegal drug operation sa Tondo. Sino ang nakabaril sa bata? Sa OFW Alert, kababayan natin sa Damam, nagpaparescue. Matapos ibenta ng dating amo, ang bago niyang amo, binubugbog siya. Kinukulong pa sa kubeta. At sino ang nasa larawang iyan? Kung kailan niyo siya, antayin lang ang hudyat kung kailan kayo maaaring tumawag dahil makakasagot ng tama. May libreng 100 peso na cellphone load mula sa amin sa aksyon sa tanghali. Live mula sa TV5 Media Center. Makisalo sa isang oras na balitaan kasama si Raffy Tulfo. Ito ang aksyon sa tanghali. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagtuturuan ang mga pulis at suspect sa nangyari sa isang batang 50-50 ngayon sa isang ospital sa Maynila. Tinamaan ng bala sa tagiliran ang bata habang may drug operation ang mga pulis sa lugar. Ang tanong, sinong nakabaril sa kanya? Ma-action si Faith Del Mundo. Putlang-putla na po siya noon. Tapos yung nasa loob po parang hindi na niya kaya. Parang mawawala na siya. Ito na raw ang itsura ng 6 na taong gulang na si Steffi Kit nang datna ni Lola Lamy sa may riles ng tren sa barangay 199 sa Tondo, Maynila noong Lunes. Naglalaro lang daw ang kanyang apo nang bigla itong bumagsak. Nagulat na lang silang madiskubre na tinamaan si Steffi Kit ng bala ng baril sa tagiliran. Kung sino man yung taong nakatama sa kanya, makonsensya sana siya sa ginagawa niya. Sana hanggat na marami pang kailangan ng bata, tulungan nila. Kailangan pa yung maraming dugo. Agad nilang itinakbo sa ospital si Steffi Kit. Nag-aagaw buhay siya ngayon sa intensive care unit. Ayon naman sa mga otoridad, nagsasagawa noon ng anti-illegal drug operation ng mga pulis nang matsyempuhan na nasa lugar ang bata. Nanlaban ng mga suspect kaya nagkabarilan. Pero sa huli ay nadakip din ang mga suspect na si John Ray Luna, Jaramel Luna at Ringo De Leon. Habang nakatakas ang dalawang iba pa na sina alias Toteng at Dennis De La Cruz na siya raw nakabaril sa bata. Open fire po kasi, exchange of fire. So, hindi naman po pwede tayong bumabaril, pulot ng basyo. After nung insidente, may nahuli po tayong 3 sa kanila. According sa kanila, sila po yung nagpaputok. At saka isa po dito sa grupo is nahulihan din po natin ng 38 caliber po. Pero sabi ng mga nakakita, hindi naman daw nanlaban ng mga suspect. Bigla po lumabas, hindi naman po alam ng batang nagkakatakbuhan po. Tapos, nakatayo yung bata, tapos nakita ko na lang po biglang bumagsak sa may gitna ng pagitan po ng trabyesa. Tinamaan po yung bata yung baril ng pulis. Sa ngayon, ayaw daw munang manisin ng pamilya habang gumugulong ang investigasyon. Ang hiling lang nila sa ngayon, tulong sa pagpapagamot ng bata. Tulungan na lang ako sa mga financial na gastusin kasi halos ngayon talagang puro utang na yung namin. Makita ko lang mabuhay yung anak ko. Masaya na ako. Umaaksyon, Faith Del Mundo, News 5. Bumagsak na sa kamay ng mga otoridad ang number 3 most wanted drug personality ng Rizal na ilang beses ding nakalusot sa mga pulis.
Karamihan daw sa parokyano ng sospek ay mga jeepney at tricycle driver. Maaksyon si Carlo Castillo. Matinik kung ituring ng PNP si Jose Bato o alias Boy Bato. Sakto sa kanyang apelyido ang pinagkakakitaan na pagtutulak daw ng droga. Ilang ulit na rin daw niyang nalusutan ng mga operasyon ng pulis. Pero kagabi ay nalambat ng malapalos na number 3 most wanted drug personality ng Rizal. Nagkandak po tayo ng bypass operation at itong taong ito ay nagkaroon ng resistance hanggang sa nakatakbo pa nga itong tao na ito. So hinabol ng operatiba natin hanggang sa masubdue siya. High-value target daw ng Rizal Provincial Police Office ang sospek dahil sa dami ng nadadalang droga sa bayan ng San Mateo. Karamihan raw sa parokyano ng sospek ay mga jeepney at tricycle driver. Napag-alamang dati na rin sumuko si alias Boy Bato sa Oplan Tokhang, pero tuloy pa rin sa iligal na gawain. Aminado naman ang sospek na bangag siya sa droga, pero hindi raw siyang nagbebenta ng shabu. Barangay doon, mismo sila nagtutulak Tapos nilistahan na kami. Mismo sila nagtutulak. Tapos papuputokin niya ng gano'n. Wala. Na-recover sa sospek ang marked money at mga pakete ng hinihinalang shabu na abot raw sa 6,000 piso ang street value. Naharap ang sospek sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Umaaksyon! Carlo Castillo, News 5. Nagluluksa ang isang former beauty queen sa pagkamatay ng kanyang ama sa loob ng isang police station sa Nueva Vizcaya. Sa ulat ng Philippine Star, nag-aagaw ng baril saka nagpakamatay ang isang negosyanteng si Edmundo Parungaw. Siyang ama ni Miss World Philippines 2015, Hilary Parungaw. Ayon sa pulisya, 3 sachet ng shabu ang nakumpiska sa kanya. Sumuko na rin daw ang biktima noong nakarang taon sa Oplan Tokhang. Hinihintay naman ng PNP ang resulta ng autopsy at paraffin test sa bangkay. Lumantad kayo! Yan ang hamon ng PNP sa mga kabarong nagsabi sa international news agency na Reuters na state-sponsored ang pagpatay sa mga drug suspects sa bansa. Sa special report, detalye ang umano'y pagsiset up ng mga crime scene sa giyera kontra droga. Ayon sa isang nagpakilalang retired police intelligence officer at isang active duty commander ng mga pulis, ang mga gumagawa ng extrajudicial killings daw. Sabi ng PNP, dapat panindigan ng mga naturang pulis ang aligasyon. Pero hindi naman daw nila minamaliit ang aligasyon at inibistigahan na rin nila ito. Sana nga ho, they man up to hindi yung magtago sa likod ng white cloth. Kasi ang nangyayari kasi, we were asking for the entire report. I was asking, have you really established yung reporter na ito ay talagang police officer. Tinapos ng riding in tandem ang buhay ng isa sa mga sospek sa rent sangla modus sa Laguna. Galing daw si Lea Rosales sa pagdinig sa kanyang kaso, pero pagbaba pa lang ng sasakyan sa tapat ng bahay ng kanyang biyenan ay malapitan na siyang pinagbabaril ng sospek. Hindi nakilala ang mga salarin na mabilis tumakas. Inaalam pa kung may nakuhang footage ng krimen ang mga CCTV sa lugar. Ipinatigil ng Korte Suprema ang utos ng Quezon City Hall na taasan ang amilyar sa mga real estate property sa lungsod. Pero para sa ilang residente, makatuwira naman daw ang dagdag singil ng LGU. Umaaksyon si Patricia Mangune. Nito lang Martes nang maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa ordinansa ng Quezon City na palakihin ng hanggang 5 beses ang market value ng real estate properties. Sinimulan na ito sa mga lote ngayong taon. Isusunod dapat ang ibang mga gusali at bahay sa 2018. Pero inireklamo ng Alliance of Quezon City Homeowners Association na masyadong mataas ang ipapataw na market value adjustments na magre-resulta rin daw sa napakataas na amilyar. Gayunpaman, para sa ilang residente, hindi naman ganun kalaki ang nasa 600 pesos na dagdag amilyar na dulot ng ordinansa. Since it was already a long time ago, the Quezon City government never increased the real estate tax of the people living in the city. It's about time naman talagang pagbigyan na yung city government kasi pinag-aralan nilang mabuti yan bago nila in-implement yan. Kahit na hindi pa sila nag-increase, nagtutuloy-tuloy yung mga project.
Sinigundahan ito ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Paliwanag nila, taong 1995 pa ang kasalukuyang market value ng mga real property sa syudad. We have to cope with the changing times. If the assessment level is still and the fair market values remain at the same level of 1995, then the city is not competitive if we're not able to catch up with the advances, especially in the market. Sa kabila nito, susunod naman daw sa TRO ang City Hall. Ang mga nakapagbayad na noong unang quarter ng taon ay ituturing na bayad na. At kung iuutos ng korte ang refund, handa raw nila itong sundin. Umaaksyon. Patricia Mangune, News 5. Sinisi naman ng pamunuan ng MRT sa mainit na panahon ang madalas na pagkasira ng mga tren. Matapos ang maintenance sa Riles at ilang bahagi ng Bagon noong Semana Santa, sunod-sunod na nagkaaberya ang MRT nito mga nakalipas na araw. Sa sobrang init ng panahon, nag-overheat daw ang electrical at mechanical parts ng tren na ginagamit buong maghapon. Kailangan din daw palitan ang grasang ginagamit sa mga gulong ng tren dahil hindi ito angkop sa temperatura sa Pilipinas. Sa Hunyo pa magagamit ang mga bagong bagon mula sa China. Inaayos pa raw kasi ang signaling system nito. These sub-assemblies of these trains are manufactured by European countries, and they require certain grease, rating of grease, which may not be acceptable to the temperature or weather in the Philippines. Nilagyan na ng mga harang ang paligid ng bangin sa Karangalan, Nueva Ecija kung saan nahulog ang isang bus. Sa ngayon, umakyat na sa 35 ang patay sa aksidente. Para sa update ng action live mula Nueva Ecija, si Dindo Flora. Dindo, totoo ba na may kaanak ang mayor ng bayan na yan na kasama sa mga namatay? Tama ka dyan, Rafi, ang kaanak mismo ng mayor ng Karangalan, si Mary David. Ito yung distant relative lamang, Rafi, na dadalaw sana sa burol ng kanilang isa pang kaanak na kasamang palad ay kasama nga dun sa bus na nahulog sa bangin, Rafi. Okay, ano-ano nga ba ang mga tinitingnang anggulo kung bakit nahulog sa bangin ang bus? Oo, yan. Kahapon, Rafi, nabanggit ko sa inyo na sa bahagi ng LTFRB, iba't ibang impormasyon. Ngayon, nakausap natin ng PNP, Rafi. Lumalabas dito nga yung nabanggit mo kahapon, yung usapin na pagtigil o yung pagpatay ng makina. Ayon sa PNP Karangalan, Rafi, na meron silang nakausap na survivor, ito doon sa isa sa mga pasahero ng bus na tumalon bago mahulog itong bus sa bangin. Ang sinasabi ni Rafi, base sa investigasyon ng PNP, ay namatay di umano itong makina ng bus at pinipilit na paandarin gamit ang kabyo. Ito yung pangkaraniwang tawag sa mga driver, yung sinusubukang kadyutin yung sasakyan para umandar. Pero sa kasamang palad, Rafi, hindi ito umandar, hindi ito nabuhay yung makina at sa halip ay nagtuloy-tuloy ito hanggang sa dumating dito nga sa may kurbada kung saan dumire-diretso ito sa bangin, Rafi. Okay, na-interview na ba ng mga otoridad ang driver? At nasaan na ba yung driver? Nakita na ba siya? Oo, sa kasamaang palad, Rafi, yung driver at konduktor ay kasama doon sa mga naunang namatay sa pagbagsak o nitong bus sa bangin, Rafi. Pero kahapon, base sa impormasyon ating nakuha, mismong makasamahan ng driver at konduktor na driver din ng Lumeric Bus Company ang nag-identify dito sa dalawa sa funeral home sa may Santa Fe dito sa bayan ng Nueva Vizcaya, Rafi. At sa ngayong araw inaasahan ay madadala na yung kanilang mga bangkay sa kanilang mga bahay, Rafi. Okay. Yung may-ari ng baby bus na yan, nakausap na ba ng mga otoridad para alamin yung maintenance records ng unit na yan kung kailan huling pina-repair? At bakit namatayan ang makina? Oo. Yan, Rafi, ang matinding katanungan ngayon, Rafi, kasi lumalabas, Rafi, hindi nakikipag-coordinate itong may-ari ng minibus. At kahapon may nakuha tayong informasyon na sumisilip-silip lamang ito sa ospital kung saan nandoon itong mga biktima. Sa ngayon, Rafi,
ang mga biktima, ang mga pasaherong namatayan at nasugatan ay wala pa rin natatanggap na tulong mula dito sa may-ari ng minibus, Rafi. Okay, so hindi ba pwedeng obligahin itong may-ari, kumpanya ng minibus na para tumulong dito sa mga biktima? Oo. Sa nakuha natin impormasyon, pilit naman daw na kinakausap tong may-ari. Pero ang problema, Rapi, as of now, ilang araw na nakakalipas, wala pa rin. Ni Singkong Duling ay wala pang natatanggap itong mga biktima, mga pasahero ng bus company. Ang tangi lamang nilang natatanggap na tulong, ang immediate ay itong pagpapagamot sa ospital, sa Veterans Memorial Hospital, kung saan libre yung pagpapagamot. Pero sa usapin ng tulong pinansyal mula sa operator at maging sa insurance company, bus company, Rafi, ay wala pang natatanggap itong mga biktima. Okay, pag-usapan natin yung barrier naman. Nagsisisihan at nagtuturoan yung LGU at saka yung DPWH doon sa pagkasira ng barrier niyan at bakit hindi ni-repair agad-agad nung yan ay masira kaya nahulog yung bus. Sino ba talagang may sala? Sino may responsibilidad sa pag-repair ng barrier? Oo. Rafi, dito inaamin naman, Rafi, nung mga nakausap nating mga kinatawan ng DPWH na sa kanila nakatuwang itong pagmimintina ng mga barriers. Pero ang according sa kanila, yung nabanggit ko sa inyo kakahapon, meron silang itinuturong kontraktor. Pero magkaganon man, inamin nila na dapat in charge din sila dun sa maintenance nitong barrier, Rafi. Kaya naman ngayong araw, Rafi, nagsimula na silang maglagay ng mga street signs, mga warning signs sa paligid, mismo sa lugar kung saan nangyari yung insidente. Naglagay din sila ng mga plastic orange barriers, Rafi, dun sa mga puwang na mga nasirang concrete barriers. Pero yung iba, Rafi, natutuwa na medyo pinagtatawanan nito dahil napakadaling galawin lamang ito at kung sakaling may mag-overshoot mga sasakyan, walang magagawa itong mga barriers na to para pigilan itong mga magdedire-diretso mga sasakyan, Rafi. Pero ayon sa DPWH, pangsamantala lamang daw ito. At kausap nila ang contractor na maglalagay ng mga permanenteng barriers at signages sa lugar. Okay, last na lamang. Hindi ba pwedeng obligahin yung contractor na tumulong sa mga biktima dahil isa sila sa pwedeng sisihin kaya nangyari yung aksidente, kaya nahulog yung bus sa bangit? Yan nga, Rafi, ang sinabi ko kanina dun sa representative ng DPWH, dapat parang nangyari, tinuturo lang nila yung contractor. Ang DPWH naman, parang mababaw yung kanilang pagtingin dun sa responsibilidad ng contractor at inaako din nila yung kanilang responsibilidad Dahil ang lumalabas, binigay na sa contractor, pero since nandiyan na daw yan, tutulong na rin sila. Pero ang malinaw dito, Rafi, dapat papanagutin ang kontraktor dahil naging pabaya sila sa kanilang trabaho. Tama. Maraming salamat, Dindo Flora. Samantala, tinabla ni Pangulong Rodrigo Duterte ang honorary doctorate degree in law na planong igawad sa kanya ng University of the Philippines. Ayon sa Pangulo, hindi siya tumatanggap ng kahit na anong parangal, kahit nung alkalde pa lang siya. Ginagawa lang niya ang trabaho bilang isang public servant. Umalma ang mga estudyante ng UP nang mapabalitang bibigyan ng universidad ng pagkilala ang Pangulo. Paglilinaw naman ng UP Board of Regents, wala pa silang formal na alok. I declined yung bigyan nila ako ng honoris causa. I don't need it. It has always been my policy, both as personal and official, that I do not accept awards or honor. That has always been my policy. Muling nagbanta si Pangulong Duterte sa posibleng martial law dahil sa gulo sa Mindanao. Sabi ng Pangulo, siguradong matatapos ang problema ng rebelyon at gulo sa Mindanao oras na magkaroon ng martial law. Pero kahit wala pang martial law, kampante raw siya sa kanyang mga tao. Pati ang mga sangkot sa illegal na droga, hindi raw niya titigilan hanggang sa mamatay ang huling durugista. Do not force me to declare martial law. Because if I declare martial law for the Mindanao Island, then I will finish everything. Nagbabala naman si Pangulong Duterte sa mga miyembro ng Abu Sayyaf na nagtatago pa rin sa Bohol. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang Philippine Navy na pasabugin ang bangkang makikita nila na sinasakyan ng mga miyembro ng ASG.
posibleng pakay raw ng bandidong grupo ang mangidnap ng mga dadalo sa ASEAN meeting sa Bohol. Kaya bilin ni Digong sa militar, huwag tatanggapin ang pagsuko ng Abu Sayyaf at ituloy lang ang bakbakan. And I told the Navy, if you see him, the boat, blast them off. Do not give me prisoners. I don't need them. If there is a fight and they surrender, you refuse, you decline the offer of surrender. Let's continue fighting, but eventually they'll run out of bullets. Sa kabila ng nangyaring pagsalakay ng Abu Sayyaf, tuloy pa rin ang ASEAN meeting sa Bohol. Para kumustahin ang sitwasyon doon, magbabalita live si Dale De Vera. Dale, kumusta ang seguridad para sa ASEAN meeting? Rafi, naka-full alert nga ang pulis dito sa Bohol, sa buong probinsya ng Bohol. At kasabay nito ay naghigpit na nga ng seguridad. Nagdagdag din ng mga checkpoint ang lokal na pamahalaan sa lahat ng dadaanan ng mga delegado papunta sa lugar kung saan ginaganap yung ASEAN-related trade meeting. Nasa mahigit 4,000 pulis at miyembro ng militar yung ikinalati dito sa buong probinsya ng Bohol para masiguro na secured itong 200 member delegates na galing pa sa 10 member ASEAN countries. Rafi? Okay, may dapat bang ikatakot ang mga delegado mula sa iba't ibang bansa at mga residente sa ngayon? Rafi, sa ngayon sinabi nga ng AFP nitong AFP kahapon na wala nang dapat ikatakot yung mga turista maging itong mga residente dahil contained na doon lamang sa lugar ng Inabanga yung tensyon ng militar at ng Abu Sayyaf. Rafi? Okay. Meron ka bang mga nakausap dyan ng mga residente o mga turista tungkol sa kanilang nararamdaman sa nangyari dyan? Rafi, sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga turista. Kung makikita mo sa ating likuran, marami pa nga rin yung nagbabakasyon dito sa Bohol. Kumbaga, hindi naman sila natatakot o nababahala doon sa nangyaring ang pagsalaki ng Abu Sayyaf sa Inabanga noong nakaraang linggo. Rafi? So normal pa rin yung mga aktibidad dyan at yung daloy ng mga turista papunta dyan sa Bohol, sa mga tourist spot dyan, okay pa rin. Hindi pa rin nabawasan o hindi bigla na lang nawala. Rafi, tuloy-tuloy pa rin yung aktibidad, particular na itong ASEAN-related trade meeting, tuloy-tuloy pa rin maging yung pagdating ng mga turista kahit nung nagdaang Holy Week nung mga ilang araw pa lang matapos yung pagsalakay na Abu Sayyaf, marami pa rin yung dumating at tila hindi sila nabahala doon sa nangyaring pagsalakay ng Abu Sayyaf. Rafi? Okay, maraming salamat, Dale De Vera. Speaking of ASEAN, mag-uumpisa na ang dumating sa bansa sa susunod na linggo ang ilang heads of state para sa ASEAN meeting. Kabilang dito ang Sultan ng Brunei na si Hassanal Bolkiah at ang presidente ng Indonesia na si Joko Widodo. Nakatakda ring magpunta si Widodo sa Davao para sa paglulunsad ng Davao General Santos Bitong Roro. Ayon sa Chief Protocol Officer ng Palasyo, mayat-maya na rin ang pag-aaral ni Pangulong Duterte sa mga issue na posibleng talakayin sa pulong. Kumpiyansa rin ang Malacanang na dadalo si US President Donald Trump sa ASEAN Leaders Meeting sa Nobyembre. As of now, President Trump, for instance, when President Duterte called him up to congratulate him, had already indicated that he was coming in November. So at least verbally, he said he was coming. Dito na po tayo sa paborito nating panulak sa tanghalian ng H2O o hot issue sa Hotline at Opinion. Magsasagawa raw ang DPWH ng safety assessment sa lahat ng mga kalsada sa buong bansa kasunod ng aksidente sa Nueva Ecija. Para pag-usapan yan, makausap natin
Sa ating hotline, si Attorney Karen Jimeno, USEC for Legal Affairs and Priority Projects ng DPWH. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po, Rafi, at magandang tanghali rin sa mga nakikinig sa atin today. Okay, dito po sa nangyari sa Nueva Ecija, so sino po ang dapat sisihin rito? Yung po bang contractor o yung mga kawani ng DPWH na hindi po nag-iikot at gumagawa po ng inspeksyon to make sure na yung mga barriers sa mga bangin ay maganda, matibay at hindi pa sira-sira? Mahirap siguro sabihin kung talagang may sisisihin tayo dito without having a full report na meron tayong data. Pero ang masasabi ko lang ay may pagkukulang tayo dun sa una, yung ensuring na meron tayong proper maintenance. Kasi palagi ko yun yung naging issue na from the start na kailangan i-maintain yan because kaya nga merong from the 30 kilometers dito sa Daang Maharlika Highway, meron tayong kontrata dyan for maintenance na bago na ini-implement pa lang ngayon. But even then, dapat siguro baguhin yung ini-implement na standards kasi kung makikita natin, concrete barriers yung ginagamit dito. And yan yung in-implement based on the original design and based on the safety standards na dati. So ang sinasuggest namin ngayon ay baguhin na yung standards for the safety, road safety, pati yung amount of road signs. Kasi pag tignan natin internationally ngayon, medyo moot or outdated na itong gumagamit ng konkreto. Ang ginagamit na sa ibang bansa ngayon ay yung parang rolling wheels kung saan na pag tumama ang isang kotse, magbabounce back yung tatama doon. So, hindi lamang dito yung pag-i-inspect kung pareho ba to or pareho pa rin ng kondisyon from the time na ginawa yung mga barriers o yung kalye. Kailangan din tignan siguro kung sapat ba yung standards na ginagamit up to now, na considering yung karamihan ng mga struktura natin ay ilang dekada na simula nung ginawa. Okay. Ma'am, dito sa nangyari sa Nueva Ecija, pwede ho ba natin panagutin ang contractor? Rafi, yung pagka inimbestigahan ito at malaman na substandard o may kakulangan dun sa design, from the original design, yung pagkagawa, ibig sabihin na kasi pagka dinedesign naman yan ng mga engineers, maraming dumadaan na pagsusuri dito para malaman na ang gagawin ay safe at saka naayon sa international standards kasi may mga batas din tayong sinusunod katulad ng building code. Pero pag malaman natin na yung ginawa pala dito na barriers ay hindi sapat o hindi naayon dun sa design na standards na sinusunod, then pwede natin silang i-hold liable. Okay, may iba tayo ng konti. Attorney, napansin ko at marami pa mga motorista, pag tuwing pupunta ng probinsya, pa-norte man o pa-south, meron po mga construction site, ginagawa yung kalsado o binubungkal. Pagdating sa gabi, wala man lang early warning signage para masabihan yung mga motorista na merong construction dyan, maghinay-hinay kayo. At kung meron man kuminsan, ma'am, may nagta-traffic dyan, hindi ho yung mga traffic enforcer, kundi yung mga bata na nanlilimos para lamang makatulong sa dalo yung trafiko, magmando? Maganda yung napunto mo because maling-mali yan. Kung may nakita tayong ganyan, may kasalanan dyan yung either yung contractor or talagang may kakulungan dyan yung government agency. Kasi unang-una, pag may construction, kasama yan normally dun sa contract with the contractor na kailangan nila mag-provide ng yung mga safety, yung mga precautions, pati yung mga signs that will prevent any accident. Pero apart from that, pati ang DPWH meron ding responsibilidad dyan ngayon within Metro Manila, pati MMDA din. So, pagka meron tayong nakikita na ganyan, then siguro kasi kami naman sa DPWH, maraming projects all over the Philippines. Ngayon, kung may kakulungan yung mga regions namin dyan, i-report niyo po sa amin para magawa namin ng aksyon at siyempre mabigyan din ng tamang i-reprimand yung may mga kulangan na agencies. Isa na lamang po, itong issue po na nagte-trending ngayon sa social media, yung pong video sa Skyway na binaha yung ibabaw nito ng umulang kagabi. Ito ba'y sakop ng DPWH?
kung sakop. Bakit ito nangyari ito? Oo, ang Skyway project po yan ng Toll Regulatory Board, pero bahagi po ng TRB ang DPWH. So, ang titignan namin dito ay yung, kasi normally pagka may present na design ang isang for a project, dapat meron ditong mga standards na talagang hindi babahain. Ngayon naman, pagka mayroong areas na prone to flooding, DPWH ang may responsibility na maglagay ng mga flood control project. So, titignan namin kung meron ba dyan naging problema sa drainage, may problema ba dyan sa pagkagawa ng Skyway. Kaya malaman namin kung ang may kasalanan ba yung concessionaire or kailangan balagyan dyan ng additional flood control ng project ng DPWH. Okay. Maraming salamat sa inyong oras sa amin, DPWH Undersecretary Karen Jimeno. Attorney, ma'am. Samantala, tuloy ngayong araw ang pag-aayos sa tore ng National Grid Corporation na bumagsak matapos masunog ang mga bahay ng illegal settlers sa Alabang. Para sa update ng Action Live, si Michelle Orosa Ople. Michelle, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Nakikita nga natin sa aking likuran, meron ng crane dito ang National Grid Corporation of the Philippines. Isang crane pa lang yan, nag-aantay pa sila ng isa pang crane na darating ngayong araw dahil ang layunin nila ay maitayo na itong natumbang tore ngayong araw. So bukod pa dyan, may nakikita tayo dito, meron parang bakal na poste dito. Ang tawag dyan ay ang Emergency Restoration System. Kasabay ng pagdating ng crane ay susubukan nilang itayo yan ngayon para saluhin ang pagkabit ng mga linya para tanggalin mo, kumbaga kakalasin muna yan sa tore, ilalagay dyan sa ERS, tapos sa kanila susubukang itaas ang tore dahil ayon sa NGCP, lower thirds lang ng tore ang parang natunaw, kaya nagbend yung bakal kaya nahulog, pero maganda pa rin ang pundasyon niya, kaya balak nilang itayo lamang at doon ikumpune para magamit muli ang tore. So pagka naikabit na nila yon, ililipat nila ulit yung line 1 and 2 sa tore pagka natayo na siya at sa kanila ulit pagaganahin ang tore. Hopefully, inaasahan nilang matapos ito sa loob ng 3 araw basta wag umulan kasi kagabi naantala lamang ang kanilang pagkukumpuni dahil sa lakas ng ulan. Pero ngayong maaraw na muli, susubukan nilang tuloy-tuloy na ito, Rafi. Okay. Yung mga nawala ng kuryente dahil dyan, nabalik na ba? At meron na ba silang mga ilaw ngayon? Oo, natanong na rin natin yan, Rafi, sa Meralco. Ito nga mga 70 customers na apektado sa BF Home, sa Parañaque at sa Alabang, Muntinlupa. Lahat sila ay nabalik na ang kuryente kagabi pa lamang. So wala na ngayong brownout sa area ng Meralco, Rafi. Okay, yung mga nasunugan, saan naman sila nirelocate? Actually, Rafi, inaalam din natin yan dahil yung mga nasunugan, hindi natin sila makita ngayon dito. Walang pamilya dito ngayon at wala ring representative ang local government. Pero hopefully, makakausap natin sila mamaya. Ang alam lang natin ngayon ay pati NGCP, hinahanap din ng mga pamilya para mabigyan sila ng, mapag-usapan kung anong klaseng tulong ang pwedeng ibigay nila sa mga pamilya, Rafi. Pero in the first place, di ba dapat bawal yung pagpapatayo ng mga bahay sa paligid ng mga grid na yan? Bakit napayagan o nakalusot na magkaroon ng mga kabahayan dyan? Oo. Rafi, ngayon nga ang una nating tanong dito dahil may patakaran ang National Grid Corporation of the Philippines pagdating sa right of way na lalo na sa ganito kalalaking mga tore dapat may tamang distansya bago ka pa man magtayo ng istruktura. Ayon sa patakaran ng NGCP ay sa ganito kalaking 230 kilovolt na transmission tower na may hawak na mga linya ay dapat 40 meters ang layo ng mga istruktura. Even actually, itong toll gate na to dapat malayo siya dun sa mismong base nung tore. Ngayon, tanong natin yan sa mga residente, para hindi nyo ba alam na delikado yan, matagal na pala silang kausap ng National Grid Corporation of the Philippines na kung pwede ay lumikas na sila at lumayo dahil yung mga bahay nila dyan, Rafi, kaya yan natunaw yung bakal na yan, nasa ilalim lang mismo ng transmission tower yung mga bahay. So syempre nung sumiklab yung apoy, natunaw yung bakal. So sabi nga nung mga residente, nabigyan na raw sila ng parang abiso na okay, kung hindi kayo, kailangan na nating ipa-demolish yung mga bahay within the next couple of months. Naunahan lang, Rafi, ng sunog. Ngayon meron tayong development kanina, nandito yung bomb squad dahil akala nila meron silang nakitang parang granada. Alam natin na iniimbestigahan pa nila ang sanhi ng sunog. False alarm naman, parang
parang ano lang yan, parang kung saan kinakabit yung mga alambre. So mukha lang siyang explosive pero actually hindi. So alam lang natin na patuloy ang investigasyon sa sanhi nga nitong naging sunog na nagresulta sa insidenteng ito, Rafi. Okay. Maraming salamat, Michelle Orosa Ople. May kalihim na namang binangga si Environment Secretary Gina Lopez. Noong Pebrero, nakaalitan ni Lopez si Finance Secretary Carlos Dominguez. Ngayon naman, si Executive Secretary Salvador Medaldea ang kaaway niya. Ikinagalit daw ng kalihim ang pagkontra ni Medaldea sa memo ng DNR. Dito, sinisingil ng 2 milyong piso kada apektadong lupa ang mga minahan bago alisin ang mga nakaimbak na minerals. So I'm really not happy about this at all. Secretary Medaldea has gone against my order for all the mining. What's that all about? And from what I see, he's going against the very spirit of the Duterte administration, which is to help the poor. Sagot naman ni Medaldea, wala pang iniutos ang Pangulo na dapat sundin ang memo ng DENR. Kinatigan din ng Chamber of Mines of the Philippines si Medaldea. Pinapakita raw ng issue na hindi sumusunod sa batas si Lopez. Well, the better part of discretion for her should be to resign immediately because she has shown herself to be unfit to occupy the position of Secretary of DNR. Itinanggi naman ng palasyo na mahidwaan sa pagitan ni na Presidential Assistant Bongo at Cabinet Secretary June Evasco. Sa mga litratong ipinamahagi ng Malacanang, may kitang magkaakbay at nakangiti pa ngang nagkapapicture ang dalawa. Sa security briefing na isinagawa sa Bohol para sa ASEAN Summit yan. Usap-usapang nagkairingan ang dalawa dahil sa issue ng importation ng bigas ng NFA. Base kasi sa reports ng ilang pahayagan, approved si Evasco sa extension ng mga nag-expire ng import permits. Habang si NFA Administrator Jason Aquino na direkto manong nag-report kay Go ay mahigpit na tutol dito. Dito na tayo sa sandigan ng mga inaapi nating kababayan, ang OFW Alert. Lumapit sa atin si Ginang Mary Nuki, isang OFW sa Dammam, Saudi Arabia. Sa ipinadala niyang video, humingi siya ng tulong dahil bukod sa pambubugbog sa kanya ng amo, kinukulong daw siya sa kubeta. Nakadagdag pa sa problema niya na wala siyang ikam at hindi binibigay ang sweldo, ikama. Narito po ang kanyang panawagan. Ako po yung ng tulong sa inyo. Gusto ko na po makauwi kasi po binenta po ako dito sa bahay na to. Gusto ko na po makauwi ng Pinas kasi po hindi po nila ako sinasahuran na maayos. Isa pa po dinadala po nila ako sa ibang bahay, pinagtatrabaho nila ako. Tapos hindi po kinukulong po nila ako sa CR. Yung anak po masunod, sinaktan po ako din. Inampas ako ng pamatay ng langaw. Gusto ko na po makauwi. Sana po matulungan nyo. Ayoko na po dito. Hirap na po ako kasi po, lagi na lang po ako nagkakasakit ng hika. Sana po matulungan nyo po ako. Okay, mga kausap natin ngayon sa linyang telepono, ang mismong OFW na si Ma'am Mary Nuki. Ma'am Mary, magandang tanghali po dito at umaga po dyan. Magandang araw po, Sir Tulfo. Okay. Nakausap niyo na po ba, Ma'am Mary, ang inyong agency tungkol po sa inyong kalagayan? Hindi po. Yung agent ko lang po yung nakausap ko. Pero po agency po, hindi po. Kasi po wala po ako contact sa kanila. Wala ko silang binigyan na contact sa inyo. Sino po yung sa agent, sabi mo na nakausap nyo? Si Ma'am Benny Caprada po. Taga saan po ito si Canrada po? Taga doon lang po sa amin, sa Lupulilan, Bulacan. Okay. Sige, nasa telepono si Miss Ophelia Gahete, kinakatawan ng Dead Here Human Resources, ang agency ni Mary. Magandang tanghali po sa inyo, Miss Ophelia. Si Rafi Tulfo po ito sa TV5. Hello, Ma'am Monet. Sandali lang ha. Hello. Ma'am. Okay, Ma'am Ophelia? Ma'am Ophelia? Okay. Balikan natin. Hello.
Okay. Sir, sino po sila? Sir, si Rafi Tulfo po ito sa TV5. Ay, Ben. Rafi po, Rafi. Rafi. Magandang hapon, maing udto. Okay, sige po. Sir, napatawag kami dahil nga po dito sa inyo pong OFW na nagreklamo po sa amin ngayon si Ma'am Mary Nuque. Siya din, nandito siya? Nandito po, well, hindi po siya nandito. Siya po ay nasa Damam at nangangailangan po siya ng tulong, rescue, dahil nga po siya ay binenta at binubugbog palagi ng kanyang amo. So, yan ang problema niya ngayon. Malaking problema po. At problema niyo rin po ito. Hindi lang po niya problema, pati ho kayo, problema niyo ito. Yes. Naintindihan namin yan. I-tracer namin ngayon, ha? Ngayon, kung paano namin ma-contact ito, ang employer niya, at mag-request kami na lang ng ripat. Sana matulungan din kami sa polo. Very good, very good. Okay, para hindi na kayo mahirapan, sir, pagkatapos po nitong programa, ibibigay po namin yung telephone number ng OFW, si Ma'am Mary, para madiretso nyo po makausap. Okay, sir? Mabuti. Maganda. At sa araw na ito, sir, sana makapagpadala ho kayo ng representante from your counterpart and Polo upang bisitahin po siya ngayon na po mismong araw na ito, sir. Okay? Okay. At babalikan po namin kayo, sir, bago mag-alas 4 para masiguro na talagang ginawa niyo po itong inyong pinapangako sa amin ngayon na kayo po gagawa ng paraan. We will try our best effort dito. Tatawagan namin po yung counterpart namin para ma-trace ito at yung problema niya. Good. Okay, anong pangalan niyo ulit, sir? June po. June, anong apelyido niyo, sir? June Alamban. June Alakbang. Okay, Sir June, mamaya pong bago malas 4, magtawagan ulit tayo. Ano po, Sir June? Okay, dito lang sa opisina po. Sige po. Salamat po, Mr. June. Okay, Ma'am Mary. Ma'am? Miss Mary? Okay, sige. Babalikan po namin kayo, ma'am, bago mag-alas 4. Pero mamaya ho, after this show, bibigay po namin ang inyong telephone number, cellphone number, para matawagan po kayo nitong si June. Mag-usap po kayo. At papalo po kami mamayang bago mag 4 o'clock para masiguro na talagang meron pong pupunta dyan sa inyo sa araw na ito o meron tatawag sa inyo. Okay, ma'am? Salamat po, Ma'am Mary. Magandang hapon. Ingat po. God bless po, Ma'am Mary. Yes, ma'am. God bless din po sa inyo. Opo. Maghula-hula po tayo. Sino ang nasa larawang iyan? Ang clue kanina, pambansang photo bomber. Ang mga pagpipilian. Buti. Na-except ngayon si Senadora Laila de Lima. Senador Alan Peter Cayetano. A. B. Special Assistant to the President, Bongo. C. Senador Bongbong Marcos. May caller na tayo. Ayan, caller. Hello po. Ma'am, magandang tanghali po. Sino po sila? Eva Sandico po. Ma'am Eva, taga saan po kayo? Sa Novaliches po, Quezon City. Okay, bago ang lahat, magandang tanghali sa mga taga Novaliches, Quezon City. Opo. Okay. Ma'am Eva, sino pong hula ninyo? Bongo po. Bongo. Opo. Okay, sure na po kayo dyan. Asawa ko po, tsaka isang anak ko po. Okay. Okay, kasama nyo. Okay, Opo. sige. Very good. Well, Ma'am Eva, tama po kayo. Magaling ho kayo manghula. Dahil dyan, meron kayong 100 pesos cellphone load. Ayan na po, parating na. Salamat po sa pagtawag. Thank you po. Magandang tanghali po, madam. Sige, maraming salamat po. At yan po ang aksyon sa ating bansa ngayong tanghali, ika-20 ng Abril. Ako po si Rafi Tulfo. Hanggang bukas mga kapatid, hayaan niyo po kami muling saluhan ang inyong tanghalian ng mga aksyong balitaan. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.